Isang magandang araw po sa inyo lahat at happy Sunday sa inyo. Isang panibagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayon. Ang video pong ito ay mula po kay Melvs Castle. Ang title po nito, Colonel Francel Tumauning, natatakot ka ba? Baka bombahin namin yang barko nyo. Pakialamera ka. Grabe no? Simulan na natin to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na. Road to 100k subscribers na po tayo, at kung maabot po natin ng 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone. Kaya stay active, subscribe, like this video, comment down below. Simulan na natin to dahil excited na rin ako, dahil babae sa babae po to, no? Nagsagutan or whatever ang China at ang Pilipinas. Let's do this. Naprapraning na naman ang China. Sino bang hindi magpapanik? Nawawala na naman ang Typhoon mid-range missile ng US Army. Pinaniniwala ang nereposition to o inilipat ng ibang base militar. Pwedeng inilipat sa Taiwan. Posible ring dinala sa Subic Naval Base. Well, as para sa akin, no, kung totoo man na inilipat ang Typhoon missile system ng US, no, na pinahiram sa atin, sana wag na nilang i-announce kung saan nila nilipat. Kasi simula po nung ganun po ang naging diskarte ng ating gobyerno o ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ina-announce yung mga galawan natin patungkol dyan sa sigalot sa West Philippine Sea, ay hindi na po tayo basta-basta nahaharas ng China. Real talk yan. Kaya sana wag nilang i-announce para hindi nalalaman talaga ng kalabang China. Alam nyo na, sakaling lumala ang harangan sa Bao de Masinloc, mas mabilis malulaunch ang missile para pasabugin ang barko ng China. Yes. Ito ang maganda sa strategic missile. Pwede mong ilipat ng hindi nalalaman ng kalaban. Tama. Dito mahihirapan kasi ang Chinese PLA Navy na madetekto at madisarm. Kaya ngayon, alma na naman ng alma tong si Bao Ning. 在菲律宾部署中岛，中方已经多次阐明了坚决反对的严正立场。我想再次强调，菲方引入中岛系统这一战略性进攻性武器，制造地区紧张对立，挑动地缘对抗和军。 Grabe no, lagi nilang sinasabi yung tayo daw nagki-create ng tension, no, at nagpo-provoke sa geopolitical confrontation and arms race. Samantalang sila yung mulat sa pool ang hindi gumagawa ng maganda dyan sa West Philippine Sea, particularly sa atin, sa EEZ mismo natin. Ang kapal na mukha nilang sabihin talaga, no, kupal talaga yun, no? Mga kupal tong mga to. 进攻性武器，制造地区紧张对立，挑动地缘对抗和军备竞赛，是非常危险的举动，也是对本国和东南亚各国人民、对地区安全极不负责任的选择。再次敦促菲方正视地区国家和人民的呼声，尽早纠正错误。 Countries, kayo lang naman tong umaalma kasi unang-una kayo ngayon gumagawa ng hindi maganda sa amin. Grabe tong China. Talagang tayo yung sa atin isinisisi yung regional stability and peace daw whatever nila, no. Ek nila, no. Grabe kapal ng mukha ng China talaga. 次敦促菲方正视地区国家和人民的呼声，尽早纠正错误做法，按此前公开承诺，尽快撤走低风中岛系统，不要在错误的道路上越走越远。 Agad pinalagay niya ni Colonel Francel Margaret Padilla, babae sa babae. Dito ni-real talk ni Colonel itong spokesperson Mauning. Huwag kang pakialamera. Wala kang pake sa nais gawin ng AFP at US Army. Hindi rin tayo pwedeng diktahan at utus-utusan ng China. Real talk. No, real talk. May sarili tayong bansa. Kaya nga tayo isang bansa eh. Hindi tayo pwedeng magpapadigta sa kahit sinong bansa. No, pwede lang sila mag-suggest kung sakali, lalo kung kaalyadong bansa natin, yung mag-suggest sila ng mga pwede natin gawin. Pero hindi pwedeng diktahan tayo. Kahit na Amerika pa yan, kahit na sabihin natin mas nakikinabang tayo sa Amerika ngayon, hindi tayo pwedeng didiktahan. Mag-suggest pwede, pero yung didiktahan at susunduin natin sila basta-basta, hindi pa pwede yon. Kasi kaya nga tayo may sariling republika ng Pilipinas, may sarili tayong bansa, may sarili tayong rules. Tayo ang gagawa ng batas natin, tayo ang gagawa ng moves natin. Ganun yun. Real talk. Mind your own business, Mauning. Yes. No single entity who can dictate how we would do our deployments in terms of our defenses. Yes. It's an inherent right of every state to heighten and strengthen their defenses accordingly. Yun yung sinasabi ko, 'di ba? Karapatan ng lahat ng, sabi niya nga, 'di ba? Lahat ng state, lahat ng bansa
karapatan niya na magpalakas ng kanyang sandatahang lakas. Hindi pa pwedeng diktahan tayo ng China na, uy, tanggalin niyo yung missile system na yan kasi nakakagulo kayo, nakapag-provoke kayo, kayo yung gumugulo ng regional stability and peace ng mga bansa na nakapalibot sa inyo. Malaking kalokohan yun. No? Kahit sabihin na natin pong wala tayong sigalot sa China, no, hindi tayo pa pwedeng dikta-diktahan lang ng kasinong bansa. Ganun po yun, may sarili tayong rules, no? Kaya nga bansa tayo eh. Hindi tayo probinsya ng China, hindi tayo kadugtong ng China para sila yung magmamando sa atin dahil tayo ay nasasakupan nila. Hindi po ganun. How we would go about it is for us to freely do, no? Yes. So walang pwedeng magdikta sa atin how we would do it. Dagdag pa ni Galing na, napalakpakan natin yun, no? Yun yung paninindigan, ganun dapat, no? Na hindi talaga tayo pwedeng diktahan ng kahit sinong bansa. Kahit sino pa yan. Ganun ang sinasabi dito ni Colonel Francel, no? Grabeng galing nun, galing. To freely do, no? So walang pwedeng magdikta sa atin how we would do it. Dagdag pa ni Colonel Padilla, pwenesto to sa mainit ang usapin ngayon. Kaya posible at malaki talaga ang tsansang sa bawat masinlok to nakatutok. Dahil anytime talaga magkakaroon dyan ng banggaan. Patuloy rin kasing pinipilit ng China Coast Guard na manghimasok dyan eh. At nasa South China Sea, labas ng West Philippine Sea ang monster ship ng China. Sipin nyo, diba? Sinasabi kanina ni Mauning na yun nga, tayo daw yung nagpo-provoke dahil sa atin, dahil sa typhoon missile na yan, nagugulang regional stability and peace ng mga bansa. Eh sila yung dahilan eh. Bakit tayo nagpapalakas ngayon? Diba? Bakit pinapalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating sandatahang lakas? Dahil sa China, sa pangaharas sila dyan sa sarili nating EEZ. Kasi ayaw nilang lumayas dyan sa teritoryo natin. Dyan sa EEZ natin. Lalo yung monster ship na yan. Oo, nakaraan, di ba? Umalis. Tapos may pinalit. Di ba? Talagang ayaw tayong tigilan. Gustong-gusto nilang masakop talaga ang ating EEZ. Ganun yun. Kaya hindi pa pwede mag-sitting pretty ang Pilipinas. Dahil may banta sa ating EEZ o ating teritoryo na hindi nga nire-respeto ng China, no? Kahit yung UNCLOS, hindi yan nire-respeto. Lalo na yung EEZ natin na napanalunan natin yung Arbitral Award noong 2016. Real talk. Di ba? Hindi tayo pwede magkampante. Kaya maling-mali dito talaga na naman yung China. Sobrang sablay sila na pinapanindigan nila na tayo ang nagsisimula ng gulo, tayo yung nagpo-provoke, ginagatungan pa raw tayo ng Amerika. Anong gusto nilang gawin? Na walang gawin yung Amerika, eh kaalyado natin yon. Ganun yun eh. Kahit sino pa yan, kahit sa side pa ng China yan, pag may kaalyado sila, gagawa rin ng paraan yung kaalyado nila para tulungan sila. Common sense, yun na wala talagang common sense ng mga checkwang to eh. No? Grabe sila. Ramdam ng AFP na babalik to at may masamang balak. Sense of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. Tama. No, and they also have those mga islands artificial islands. Tama. In the wet and in the South China Sea. Yun nga yung nakakapagtaka eh, no, mga subscribers ko, mga viewers ko rito. Lahat tayo naman alam ko matatalino kayo dito, no, ng mga nanonood sa akin. Sobrang silang nararatel doon sa Typhoon missile system na pinahiram sa atin ng US. Pero, hindi ba nila, talagang nag-ingot-ingotan lang sila, no? Ang lakas nilang bansa, pangalawa sila sa pinakamalakas na bansa. Tapos, sasabihin nila, nararatel sila doon sa ating Typhoon missile system. Yung kaka-explain niya lang, no? Capable ang China sa mga malalakas nilang mga missile system din. At meron din silang artificial island na ginawang military base na atin din yun, no? Malapit sa Pag-asa Island, isipin nyo yun, no? Nabasa-basa lang nilang ginawang artificial island nila. Talagang military base na po yun. Diba? Kung tutuusin, wala nga tayo sa kalingkingan nila eh. Pero ang ginagawa nila sa atin, no? Ginagawa nila ng tanga yung tao, na which is wala naman na siguro naniniwala sa sinasabi nila, na tayo yung nagpo-provoke. Sila yung nga yung pumapasok sa EEZ na mai-easy, diba? Tapos sasabihin nila tayo yung nagpo-provoke, tayo nandang sa missile system na nagugulo yung stability sa kayong peace ng lugar ng West Philippine Sea. Maling-mali talaga eh, no? Kumbaga, ayaw nila na lumakas tayo. Ayaw nila na magpalakas ang Pilipinas. Dahil alam kasi nila na binabakiran tayo ng malalakas na bansa tulad ng Amerika, Japan, Germany, India. Lahat, wala na nga silang halos kakampi. Yung Russia na lang yata kakampi nila sa North Korea eh. 'Di ba? Saka yung Russia, 'di ba?
Pero kung iisipin nyo, malakas talaga sila, wala tayo sa kalingkingan. Hindi pa pwedeng magsawalang bahala ang Pilipinas kasi merong gantong nangyayari, may sigalot dyan sa West Philippine Sea. Ang gusto nila ba, basta na lang tayong tirahin nila na wala tayong kalaban-laban? Hindi naman pwede yun. Baka nga kung nakaraang administrasyon, pwede yun. Kasi hahalik na lang sa puwet nila yung dating administrasyon. Ganun yun ang nangyari, di ba nun? Dahil nga rin sa gentleman's agreement alam nyo naman na yan, di ba? Paulit-ulit nga tayo dito Dahil sa gentleman's agreement, kaya tayo nagkakagulo ngayon. Di ba? Na ginawa nung nakaraang administrasyon. Yung gentleman's agreement. Yun ang punot dulo Kaya tayo talagang pilit na ginaganto ng China. Hanggang ngayon. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga, mulat sa pool sinasabi yan, we will not chill. Lalaban tayo. Magpapalakas tayo. Sinusuportahan tayo ng malalakas sa bansa. Kaya kailangan nating suportahan na lang po ang ating gobyerno, lalong-lalo na ating Pangulo, dahil mararamdaman natin yung tikas at yung lalakas yung loob natin dahil meron tayong leader na ganun ipinaglalaban ng sarili nating bansa. Hindi yung nakarang administrasyon, di ba sinasabi na isang bomba lang yan, 6 minutes lang yung missile nila, nandito na yan sa atin. Wala tayong ibang gagawin, magpasakop na tayo. Oo na lang tayo ng oo sa China. Ngayon, hindi po ganun, mararamdaman natin yung pagiging Pilipino natin at magiging proud din naman ng ating mga bayani na sila Andres Bonifacio, lahat na yan, na ipinaglalaban natin ang ating bansa. Kasi ganun po yung ginawa nila noong araw, di ba? Ipinaglaban nila ang ating bansa. Ganun dapat Pilipino tayo Bansa natin to, di ba? Ganun yun dapat ilaban natin ang ating bansa. Huwag tayong basang-basang yuyukod sa mapanakop na China. Altogether, na meron din mga militarized na and missile capable din. So let us not hone in on the capabilities that we are building as a nation. Tama. Because it is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances, and no other nation can question that. Galing na sinabi niya. Palakpakan natin yun. Galing talaga. Wala talagang pwedeng kahit sinong bansa ang magdikta sa atin kung anong dapat gawin natin sa sarili nating bansa. Kahit kaalado pa natin yan, wala. Tayo ay may sariling batas. Tayo, bansa natin to, meron tayong gobyerno. Ang gobyerno natin ang gagawa ng ating sariling rules. Ganun yun. Ang galing nung sinabi niya nun. Daming missile system ng China pero takot sa mid-range missile ng US. What if kaya magkaroon pa tayo ng long-range missile o nuclear missile? Di nagkagulo na sa China. Kayo, anong masasabi nyo dito? I-komento sa baba ang salog. Ayun lang po nagawan po natin ng reaction video. Napakagandang video na to ni Melvs Casel. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Nasa description po ang link ng kanyang channel. Huwag mo rin kanilimutan na mag-subscribe sa akin channel. Road to 100k subscribers na po tayo. 6,000 na lang po, or papuntang 5,000 na po tayo. Maabot po natin ng 100k subscribers. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.